May isang pamilyang namumuhay sa isang malawak na syudad sa probinsya ng Cotabato. Si Aling Ana ang asawa ni Mang Tonyo at ang kanilang 6 na anak na sina Cristina, Maria, Juana, Magdalena, Mia at Elena. Si Cristina ang panganay sa magkakapatid, sumunod naman si Maria, Juana, Magdalena, Mia at ang bunso ay si Elena. Simple lamang ang buhay ng pamilya. Si Aling Ana ay isang guro sa elementarya, habang si Mang Tonyo naman ay isang kapentero. Si Cristina ay nasa kolehiyo na, gagraduate na siya sa susunod na taon, sa pagiging nurse niya. Si Maria at Juana ay dinala ng kanilang tiyahin sa Maynila at doon papaaralin. Ganda na pa yung nanay niyo. Ana, di ba napag-usapan na natin na sa Manila po pag-aaral ng dalawang mo? Papayag ako doon. Pero ipangako mo sa akin na wag mo silang pabayaan. Walang sweet, pangako yan. O yan, kunin yung mga gamit mo. Sige, magpaalam niyo kasi sa nanay niyo. Nay, aalis na po kami. Miss ka namin. O sige, mag-miss ko rin kayo. Mag-ingat kayo doon na. Mag-aral ka ng mabuti. Bye-bye, Nay. Alis na kami, baka mahuli kami sa flight. Si Magdalena ang pinakasutil sa magkakapatid. Madalas itong hinahambing kay Cristina. Magdalena, bakit hindi mo sundin yung ate mo? Mabait, sunurin. Ikaw, cellphone ka lang ng cellphone ng ate mo, nag-aaral. Bakit ka ba ganyan, Magdalena? Ano ba? Huwag ka magpastos! Hindi lang siya, Nay. Tatanda rin yan. Araw, pinagalitan si Magdalena ng kanyang ama dahil sa pagsasama sa barkada sa lugar na walang ibang ginawa kundi ang mag-inom. Saan ka galing? Sabi ko sa'yo, huwag ka nang makikipagkaibigan sa mga tambay na yan. Tigas talaga ng ulo mo ah. Bakit? Ganun ha, sasagot ka pa ha. Diyan! Diyan kayo magaling, Tay! Bakit ba lahat na ginagawa ko mali para sa inyo? Bakit lahat na lang na ginagawa ko walang kwenta para sa inyo? Bakit sa atin din yung pinapagalitan? Diyan kayo magaling! Umalis si ng loob sa ama, habang si Mang Tonyo naman ay naiwan at napakamot sa ulo. Napaisip kung ano ang gagawin sa anak upang tumino ito. Unang dumating ang ina ni Magdalena. At nalaman nito ang nangyari. Oh, saan ka galing? Yan lang. Sinabi na yung mama kanina ang nangyari. Bakit ba tigas ng ulo mo, Magdalena? Alam mo naman lahat na ito ginawa namin para sa'yo. Bakit ba? Lahat ng ginagawa ko mali para sa inyo. Bakit? Dati, din yung pinapagalitan. Bakit parati lang ako? Ako na lang! Ako na lang, ha, Magdalena! Pumasok ng kwarto si Magdalena at naiwan ang ina na di makaimik sa pag-uuli ng anak. Lalo pat sinagot-sagot pa siya nito. Maya-maya dumating na ang panganay na anak na si Cristina. Kakauwi lamang ito galing paaralan. Ay, na. O bakit? Anong nangyari? Ay, nako, yung kapatid mo. Sinagot-sagot naman ako. Eh, paano? Pinasabihan namin siya ng tatay mo na huwag nang makipagkaibigan dyan sa mga tambay na yan. Yan, yun lang, Nay. Ako na siya. Eh, kumain na ba kayo? Oh, tapos na. Kumain ka lang doon. Pag si Cristina sa kwarto ni Magdalena at kinausap ito, ipinaliwanag niya kung bakit ano na lang kahigpit ang magulang upang mapangalagaan ang kapakanan nito.
bang nangyari sa'yo, Magdalena? Bakit sinasagot-sagot mo si Nanay Galina? Bakit? Kasi gusto ka nila. Kasi ikaw parati yung paborito nila. Sinasabi mo lang yan, ate, kasi ikaw yung gusto nila eh. Tumino ka kasi, para di ka palaging pinapagalitan. Yan kasi problema mo, di mo sila pinakinggan. Tumino ka nga, Magdalena. Umalis si Christina habang nakaupo si Magdalena, di talaga lubusang maisip ang kagustuhan ng mga magulang. Hoy! Nandito na pala kayo! Tagay tayo! Pagdating! Sige, narita. Pagdating nila doon, bumili ang kaibigan ng maiinom. Oh, ayan na. Uso ka lang pare. Dito ka! Tagay. Alam mo na pala yung tatay mo na walang ginawa kung bitter mo ng... Alam mo na pare. Akin ko? Okay, tirahin mo. Tirahin mo na pare. Gusto na ba yung tatay mo? Ako gusto na sa'yo. Okay, ako yun pare, hindi mo alam, napigagalitan ako nung kama, nakaharara. Mayroon kayo dyan. Wala, biligan mo na doon. Darong. Ikaw, dapat gentleman ka sa akin to. Balik na yan. Ikaw sana, ikaw yung mauna ba? Bakit ka? Alam mo yan. Masarap yan. Yan dapat. Masarap yan. Lumikit pa. Oh. Ayos, diba? Masarap, diba? Ayos, no? Ano, pare? Ganyan talaga lahat ng mga magulang. Talagay na lahat ng ginagawa mo, puro mali. Ayaw mo na lang sila. Dito lang tayo sa rin sa bayat. Uminom na tayo na uminom. Hanggang sa malunod ang salak. Hindi alam ng nanay kung pinagdadaanan sa pare. Kaya nga, ako nga tatay ko, walang ginawa kong muna na ako, lalalayan ko na ako dun. Akin na to! Akin na muna yan! Sabi ka na yan, akin mo na yan. Alam pare, ito may gagawin tayo dito para nasubukan mo ba lumipad, di ba? Hindi, wala akong pakpak pare. Di! Panakatry ka rito para kung lilipad. Totoo ko naman yung ano dito, yung pampalipad na dito. Ano ba yan? Maganda to pare. Sarap yan Pagsubukan pare! Di ba natin dito ng paraan? Sarap yan! Pare, bigyan mo ko ng isa pare. Kasi hindi yan si pare. Hindi nila alam pinagdadaanan ko. Alam mo nga yun. Alam mo naman yung... Pare, patayin mo itong isa pare para... Ano ba yan? Ito kaya tawag ng flying without wings. Ano yan? Ang bawal ni Garcia. Subukan mo lang. Amuyin mo lang yan. May lighter yan. Ito pare. Ano to? Sige, Hindi! subukan mo lang. Tagay mo na ako, wait. Tagay mo na. Hindi, tirahin mo na yan. Ako ba, para kung ano tayo sa mahan ito. Ako ba naman. Sige, tirahin mo yan. Sige, amuyin mo. Nakakawa na ba ng problema? Nakakawala na problema. Para ka na nasa langit yan. Amoyin ko. O, amuyin mo lang naman yan. Tirahin mo. Baka tirahin mo ng iba. Sige. Abusin mo yan. Di ba? Abusin mo. Oo. Ang sama ng amoy ah! Yan lang yan, o. Di ba? Ayos na. Ayos, ano? Alam mo, lahat ng problema para may solusyon. Kung wala solusyon, wag mong problemahin yan. Wala yung kwenta yan. Uminom na lang tayo ng sila. Nakapakaula, o. Tingin mo yan. O, saka pare. Ano lang ang bibilhin? O, sige. Nasina ko ah. Tagay pa! Alam mo, problema, pare. Lahat ng tatay at nanay na yan, wala yung kwenta. Alam mo kung bakit? At tayo mga maplakada rito, pinagbabawalan mo naman tayo magpagkita na-restrict na lahat tayo magkakabati dito, di ba? Kaya nga yan yung sinasabi ng mama ko eh.
Ano, hindi na naiintindihan mo. Hindi ka naman pare. Pag tinawagan ka namin, punta ka lang, may problema ka, iinom lang tayo. Ayan, tagay mo. Walang iya yung nanay. Hayaan mo na yan. Tira lang tayo ng tira rin. Kaya sabi mo, dahil ang nila. Di ba? Nakakawalang problema, no? Para ka lang sa langit, ano? Sana ba yun? Sabi mo sa akin, bigyan mo ako ng... Ito. Nahulog natapon Gusto mo tumira? Sana. No. Tirahan tayo. Ba't walang labas? Yung posporo. Sana ba yung si Tambo? Tambok! Hoy! Ano ba to? Ayan pare. Masarap din pare. Ayan. Meron pa bang ganyan? Pare, yosi ka muna pare para mapawala ng problema. Yan. Ang baho mo doon ka. Di ako sinigo kapon Alam mo naman. Hindi ko na ngaya pa rin. Kaya tayo. Ngayon na tayo. Paano kung tayo pangiinumin Si tatay kong bahala dyan. Hindi na kasi alam ang ginagawa namin Alam mo pare, lahat ng problema, may solusyon yan. Kung walang solusyon, huwag mong problemahin. Ganun na kasimple yun Yan. Ikaw, tatay mo tayo, ayaw mo na. Tumagal ang usapan at di na malaya ng magkaibigan na dilim na ito, at lasing na umuwi si Magdalena. Pauwi si Magdalena at lasing na lasing ito. Ay, Susan. Pangalis na ako. Sige, Ikaw pare. na bala doon sa flying without things. Sige ako, para okay sa akin. Ay, sabi ka, Tambo ka. Okay, right. Ang kanyang ina, ang kanyang pagdating at maging ang kalasingan nito, minabuti na lamang ng ina na bukas na ito tatanungin kung bakit ito nalasing. Madaling araw, bumangon si Magdalena at di niya maintindihan ang sakit na kanyang nararamdaman.
Lumipas sa mga buwan, ilang araw na di nila nasilya, uy, hintang-hintang, lakaw-lakaw ka mo, dira. Lumipas sa mga buwan, ilang araw na di nakita ng pamilya ang anak. Nahinto na rin ito sa pag-aaral. Naisip ina ni Magdalena na pabayaan na lang ito upang matuto at tumanda. Ngunit di alam ng pamilya na ang kanilang anak ay malala na. Dahil pag-alagala na lang ito kung saan-saan. Dahil sa kapabayaan, natutong gumamit ni Magdalena na pinagbabawal na gamot. Maging ang kanyang sarili ay pinabayaan na ito. Di na rin siya ayos magsalita. Parang iniisip niya ang mga bagay na akala niya ay totoo, pero di naman, na parang... Start. Tinood, no? Ay, katawin nyo. Ulaw na. Halika, tanongin natin siya. Ali, may nakita po ba kayo? Babae na mataas sa buhok? Meron na yata, adun sa tindahan. Salamat po. Hey, slowly lang. Ayun! Ayun po! Ay! Ibelena? Magdalena, anak, naalala mo pa bang nanay? Magdalena? Magtago ka! Papatayin ka nila! Magdalena, ano bang nangyayari sa'yo? Magdalena, ano ba? Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Naawa ang ama't ina ni Magdalena sa kalagayan niya at simula noon, inaasikaso na ni Aling Ana ang anak at ang aral na napupulot natin doon ay ang kahit ano ang sabihin ng ating mga magulang ay dapat nating isaisip dahil ang magulang ay hindi gagawa ng ikasasama ng anak at ang anak naman ay dapat makinig sa anumang payo nito ng magulang upang hindi malagay sa panganib. Diyan lang po nagtatapos ang aming dula-dulaan.